Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema ni customer, mahina itong preno niya. Sige, diyan ka na, ikaw na, sumampa ka na, sampa ka. Lagi, start mo nga. Yung handbrake mo pati nga. Baba mo yung handbrake, baba. O, daan-daan mo hilahin. Matigas naman. Sure ka ha? Ay, ano na, mahaba na. Mataas na. Mataas Oh. na to. Ako na. Yaw. Taas na yan, kita nyo naman mga boss, kaya pala mahina yung preno ni customer dahil nga sa mataas na yung handbrake niya pag hinila, tapos pag inapakan mo yung brake pedal, malalim pa. Pag ganyan mga boss, una, i-release mo muna yung handbrake, tapos tanggalin mo itong gulong para ma-check mo yung brake shoe kung makapal pa or manipis na. Pag manipis na, papalitan. Pag makapal, pwedeng linisan tapos i-adjust. Basta depende pa rin sa inyo yun. Kasi minsan, ilang taon na rin yung lumilipas mga boss, di ba? Tapos hindi pa kayo nagpapalit ng brake shoe. Eh pag ganun mga boss, pwede nyo nang palitan pag masyado nang mahaba yung taon. Gamit nyo nga itong brake shoe. Kasi nga, pag masyado nang matigas yung brake shoe nyo, dahil nga sa tagal, naapektuhan naman dyan yung brake drum nyo, lumalalim. Kaya, depende pa rin yan sa gamit nyo. Kita nyo mga boss, pagpalo ko dito sa brake drum niya, grabe yung alikabok na lumabas. Kaya lumayo ako eh. Sabi pa naman sa akin ng customer, halos wala daw itong maintenance. Tanggalin ko na nga itong brake drum mga boss. Kung makikita nyo, sinikwat ko yan ng flat screw para matanggal ko nga itong brake drum niya. At kung makikita nyo yung brake shoe, makapal pa naman. Pero itong brake drum niya, kung makikita nyo mga boss, ang kapal nung alikabok yan, tsaka kalawang na kumapit. Tingnan nyo mga boss, bugahan ko ng hangin yan. Oh, ang kapal yan eh, nung binugahan ko ng hangin eh. Oh, tingnan nyo. Mabuti na nga lang itong surfly na gamit ko. Yan yung pinambubuga ko mga boss. Malakas yan eh. After ko nga mabugahan ng hangin, itong brake drum niya, kung makikita nyo, nililiha ko naman ngayon yan para yung kumapit na kalawang dito sa brake drum, matanggal. Kita nyo, habang nililiha ko ang kapal nung natatanggal na kalawang at alikabok niya, hanginan ko ulit yan. At kung makikita nyo, di ba, sa pagliha na ginawa ko dito sa brake drum, ang kapal pa rin ng kalawang at alikabok na natanggal ko. Eh pag ganyan talaga, hihina ang preno mo pag inapakan mo yung brake pedal. Dito naman tayo sa brake shoe niya at sa back plate. Hahanginan ko rin yung mga boss para makita nyo kung gaano kakapal yung kalawang at alikabok niya nang tatanggal. Oh. After ko mahanginan yan, gagamit ngayon ako ng sandpaper. Lihain ko itong ibabaw ng brake shoe para matanggal naman dyan yung tumigas dito sa ibabaw ng lining niya. Tapos gagamit ako dyan ng brake cleaner mga boss. Isprayan ko itong brake shoe, pati itong mga parts niya at yung back plate para kung may kumapit na langis, malagkit, matanggal. Tapos ganun din dito sa brake drum mga boss. Isprayan nyo rin yan ng brake cleaner para kung may malagkit na kumapit din dyan, mawas out siya. Tapos punasan nyo ng malinis na basahan itong brake drum nyo para kumintab yan at matanggal yung marka ng brake cleaner. Pag okay na, balik ulit ako dito sa brake shoe. Hahanginan ko yan mga boss para sigurado ako na wala nang alikabok or dumi dito sa brake shoe at backplate ni customer. At dahil sa sigurado ng malinis ito, gagamit ka ngayon ng flat screw para mapihit mo pababa itong brake adjuster niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo yung parang ipin, yan. Pihitin nyo yan pababa para makapag-adjust kayo dito sa preno nyo or itong brake shoe nyo, bumuka siya. Pero lagi yung tatandaan sa pag-adjust na gagawin nyo, wag naman sobra-sobra, yung tama lang na pag inilagay nyo nga itong brake drum, maiikot-ikot nyo yan. Wag yung masyadong masikip para ikutin nyo itong brake drum. Dapat magaan lang yung paghawak nyo dito sa brake drum pero mapipihit-pihit nyo pakaliwat kanan itong brake drum. Kaya yung mga boss na ipasok ko na itong brake drum, o tignan nyo, nag-aagalaw-galaw ko siya, magaan lang. Dahil okay na yung pagkaka-adjust ko, magbi-bleed naman ako mga boss para nga yung brake fluid dito sa linya niya mapalitan. Bomba, preno! Sa pagbi-bleed mga boss, gaya ng dati, bomba, brake pedal, tapos after a seconds, perme nakadiin sa brake pedal, release mo yung fluid. Oh, permit din brake pedal, nakadin sa brake pedal. Bomba! O, nakita nyo mga boss, di ba? Ganun ang Nakadin sa brake pagbi-bleed. pedal. Bomba! Oh, permit din sa, nakadin sa brake pedal. Nakadiin sa brake pedal, ikaw naman luluwagan mo itong bleeder para yung fluid lumabas. Kaya nga nang sinabi ko, Bomba! uulitin nyo lang naman yun hanggang sa yung lumalabas na fluid dito sa bida niya, malinis na or wala na siyang hangin. Ibig sabihin, wala na siyang bula. Pag binuksan nyo nga itong bleeder niya, gaya niyang nakikita nyo mga boss, di ba? Una yung fluid na lumalabas dito sa bleeder niya pag binubuksan ko. Pag ganyan mga boss, okay na yan. Higpitan mo na itong bleeder tapos itong rubber cap niya, ilagay mo na rin. Siyempre, gaya nga ng sinabi ko mga boss, dapat yung
brake fluid reservoir mo, siguraduhin mo na hindi siya maubusan ng brake fluid. Para nga sa bandang huli, hindi ka magkaroon ng problema. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Higpitan mo ng maayos itong mga nut. Baka naman diyan ka pa sumablay. Sa totoo lang mga boss, minsan diyan tayo nakakalimot sa paghigpit ng mga nut dito sa gulong. Dahil sa okay na ako dyan mga boss, lipat naman ako dito sa kabilang side para ma-check ko muna itong preno ni customer. Siyempre naman, hindi ko pa nakita yung loob niyan kaya check up muna yung tawag ko. Kung sabihin kong i-adjust ko yung pala, manipis na yung brake shoe, di na pahiya pa ako. Lapit ko muna itong camera tapos paluin ko ng ball hammer itong brake drum niya para pag nakalugyan, luluwag syempre. Nakita nyo mga boss, grabe yung dumi nitong preno ni customer. Talagang kumapit na itong brake drum niya dahil sa dumi. Kaya kung makikita nyo, sinisikpat ko lang ng flat screw yan. Maluwag naman yung brake shoe pero masikip siya dahil nga yan sa marumi. Tapos kinalawang pa itong brake drum. Kumapit siya dito sa axle. Ilang taon kayang hindi nagpa-service itong sasakyan. Grabe talaga yung kalawang at alikabok na kumapit dito sa brake drum niya Bukod pa yung nakapatong na alikabok at kalawang na yun mga boss. Pag niliha ko yan, meron pang matatanggal. Hanginan ko yan mga boss, kung makikita nyo, di ba ang kapal nung alikabok niya na may kasamang ang kalawang. After kumahanginan yan mga boss, kung makikita nyo, lilihahin ko naman itong brake drum niya, yung pinaka-disc. Pansinin nyo yung mga natatanggal na kalawang mga boss habang nililiha ko yan. Tingnan nyo, kapal After kong maliha yan mga boss, hanginan ko ulit itong brake drum. Di ba? Kung makikita nyo, grabe talaga yung dumi nitong brake drum ni customer. Kaya pag ganito karumi yung preno nyo mga boss, mas maganda kayo na yung gumawa. Hindi naman sa tinatanggihan ko sa akin, okay lang yan. Kaya lang yung matatapatan nyo, naku, baka mamaya kung ano-ano ituro. Sprayan ko na nga ng brake cleaner itong brake drum mga boss, para kung may kumapit na malagkit dyan or langis-langis dito sa brake drum, ma-wash out nitong brake cleaner. Tapos gamit ka ulit ng basahan, punasan mo itong pinaka-disc niya, para yung marka ng brake cleaner matanggal. Kaya nga kung ganitong klase yung sasakyan yung mga boss, kayo na yung mag-DIY. Basic lang naman. Dito naman tayo ngayon sa brake shoe niya mga boss. Siyempre, lihain mo ulit itong pinaka-lining niya para yung tumigas dito nga sa ibabaw ng brake shoe mo matanggal. Kasi minsan mga boss, ayun yung pinanggagalingan na pag nagpreno kayo, nakakarig kayo ng sa likuran. Ayun yun. Yung tumigas dito sa ibabaw ng brake shoe nyo, sa pinaka-lining niya. Kaya nga sa bawat paglilinis ko ng preno mga boss, di ba nakikita nyo nililiha ko madalas itong ibabaw ng brake shoe. Ayun ang dahilan. At dahil sa tapos ko ng mahanginan itong brake shoe, pati itong backplate niya, pwede mo na ngayon isprayan niya ng brake cleaner. Kaya nga pala mga boss, hindi ko naman sinasabi na kada maglilinis kayo ng preno, gumamit kayo ng brake cleaner. Alam ko naman na dagdag budget nyo pa yon. Pwede namang wala. Tatandaan nyo, pwedeng hanginan nyo lang o kaya naman kung talaga masyadong malangis yung preno nyo, pagbukas nyo masyado siyang marumi, pwedeng hugasan nyo siya ng tubig na may sabon. Basta't banlawan nyo lang siya ng maayos. Ito mga boss, sa final, kung makikita nyo, hinanginan ko ulit itong brake shoe. Tapos, pwede ko na ngayon i-adjust yan dito sa brake adjuster niya. Tandaan nyo mga boss, sa pag-adjust nyo ng preno, dapat balanse. Hindi pwede sa kabilang side, bahigpit yung pagkaka-adjust mo, tapos dito naman sa side na ito, maluwag. Hindi pwede yung ganun. Dapat pag inikot mo yung brake drum, parehas sila ng luwag. Gaya nito mga boss, tignan nyo. Pag pinihit ko itong brake drum, pag nailagay ko yan, halos magkaparehas sila dun sa kabilang side ng pagkaka-adjust ko. Pag inikot ko nga itong brake drum. Tingnan nyo mga boss, pag naisalpak ko na itong brake drum niya, tapos inikot ko yan, halos parehas sila ng ikot, Ganyan lang naman ako pag makiramdam sa pag-adjust ko, konting pihit sa brake drum. I-check na natin itong handbrake ni customer. Yung tumaas na. Yun. Ano? Oo. Nagkaroon ng power? Kanina hangin lang pag hinila mo Hanggang dito pati yun. Okay na. Okay na. At dahil nga sa okay na ito kay customer, Start makina. Bili tayo. dito na ako ngayon sa huling pagbiblid na gagawin ko. Bomba, preno. Yun kasi ang gusto ni customer, yung mga brake fluid na nasa linya, mapalitan. Kaya biniblid ko yan. Perme, din mo lang. Taka din sa brake pedal. Bomba. Din mo lang sa brake pedal, Perme. Bomba. Hop, din sa brake pedal, Perme. Bomba. Oh, Perme, din sa brake pedal, naka din. Yan mga boss, nakita nyo naman kung paano ko yung binibleed. Sana nakukuha nyo kung paano ko yung ginagawa.
Itong pagbi-bleed kasi mga boss, malaking bagay din yan. Kasi dapat nagpapalit talaga kayo ng brake fluid sa reservoir nyo para yung ABS nyo or ABS module or motor, iingatan siya. Kasi minsan kaya nasisira yung ABS nyo dahil nga sa sobrang dumi ng brake fluid. Kung matutunan nyo ito kung paano magpalit ng brake fluid dito sa reservoir niya or paano mag-bleed, o di wala na kayong problema. Hindi na kayo mapapagastos pa ng malaki. Bukod dun, may ingatan nyo pa yung ABS module nyo. Sa ngayon pa naman mga boss, ayun ang pinuproblema ng mga ilang customer na bihira nagpapalit ng brake fluid. Bigla na lang kakaroon sila ng mabigat na problema sa preno. Tingnan nyo ito mga boss, kung tinanggal ko itong cup niya o ilapit ko itong camera, tingnan nyo, malinis na yung brake fluid niya. Diba? Ganun lang naman siya kadali. Wala naman kayo nakitang mahirap sa ginawa ko. Tapos i-level nyo lang pag naglagay kayo ng brake fluid. Tapos na. Ito kasing ginagawa ko mga boss, kung makikita nyo, diba? Ang dumi. Madumi dito sa makina, madumi yung paha, pati ilalim niya, marumi. Kaya after nito mga boss, sabi ko sa kanya, ipa-general washing niya itong sasakyan. I-check ko itong brake pedal niya mga boss. Ayos oh. Testing. Kita nyo, yung brake cleaning and adjustment na ginawa ko dito sa likuran ng sasakyan ni customer, umangat na itong brake pedal niya. Siyempre, lumakas na preno niyan, ibig sabihin. At sa pag-adjust na ginawa ko dito, pati handbrake niyan kasali na ron. Hindi ko na ginalaw yung handbrake cable niyan. At para malaman natin kung lumakas na itong preno ni customer, syempre, ibaba ko na itong hood mga boss. Tapos dito ko na sa kanya ipapatesting yan. Sa loob mismo ng parking area niya na napakalaki. Yung mga pinangkalso pala namin dito sa gulong mga boss, kung makikita nyo, tinatanggal namin yon para maganda-ganda yung pag-road test na gagawin ni customer. Kasi mahina ang preno nito before eh. Tingnan natin ngayon kung bibiglang tigil pag nagpreno siya. Oh. Ayos. Oh, ano? Okay na, good? At dahil sa okay na ito mga boss, muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!